Mga kaibigan, bago po ang ating kwento, meron akong magandang balita. Merong pinakang latest. Yan, pinaka na latest pa. Meron tayong latest update kina Faustino Fabro at Idilon Nadoa. Abangan nyo po sa huli sa ating shoutout para malaman nyo kung ano na ang update sa dalawang kasamahan natin na nagtagpo na ang kanilang forever. At ang aking paghingi sa inyo ng paumanhin na natatagalan na naman bago masundan ang ating kwentuhan kasi busy talaga. Pasensya nga kayo kasi 3 kwento na ang ating nailathala, 3 kwentuhan na ang naganap, ang nakalipas, ngunit hindi ko pa rin magawang mag-reply sa mga comment nyo. Pasensya na po kayo kasi talagang busy ako ngayon. Sa kasalukuyan, nasa Sharm el Sheikh, Egypt tayo ngayon. Ngunit asahan nyo po na ang lahat ng mga comment, ang inyong suporta, talagang nagpapasalamat ako at na-appreciate kong masyado ang inyong pagmamahal at suporta. Ngayon sa ating kwento, ang kwento na ipinadala ng ating kaibigan, kasamahan na nagpapatago sa pangalang Manolo. Magandang araw, Tito Makoy. Magtatago ako sa pangalang Manolo. Kilala ako bilang mabilis at mabagsik pagdating sa mga chicks. Hindi kasi sa pagmamayabang, Tito Makoy. Malapit naman sa katotohanan ang bansag sa akin na yan. Ngunit kahit ganyan ako, hindi ko pinabayaan ang pamilya ko. Hindi ko hinayaang mawasak ito. Kahit pa noon kung ilang beses akong nahuli ng asawa ko. Kung ilang beses akong humingi ng tawad, ilang beses ring pinatawad. Ngunit ganoon pa man, ilang beses ding umulit ng umulit. Ngunit talagang hindi ko pinabayaan ang pamilya ko kaya buo ang pamilya namin. Ang nagpapainit talaga ng aking dugo, yung sabi ng iba, karma raw sa pagiging babaero ko ang pagkakaroon ng anak na bakla. Alam mo kasi, Tito Makoy, ang pangalawang anak ko na itatago ko siya sa pangalang Jericho. Diretsahin natin, Tito Makoy, bakla ang anak kong ito. Sa kanya umiinit palagi ang ulo ko noong nag-umpisa nang magpipilantik ang kanyang kamay. Alam niyo po, ako ang nahihiya kapag tinutokso siya ng mga tao. Bata pa kasi si Jericho, mga babae na talaga ang kanyang mga kasama at kalaro. Subalit sa lahat ng anak ko, siya ang pinakamatalino. Valedictorian siya noong elementary. Ganoon pa man, Tito Makoy, sa lahat ng mga anak ko, tanging si Jericho ang madalas nakakatikim ng aking hagupit. Kasi nga babali-bali ito. Iba-ibang uri ng pagdidisiplina ang ibinibigay ko sa kanya para mapag-isip-isip niya maging lalaki ito. Kasama na riyan, Tito Makoy, ang pagpapapulot ko sa kanya ng kutsara na nahulog sa baga ng apoy. Inaabot kasi sa kanya ng asawa ko ang kutsara, palambot-lambot ang kamay nito hanggang sa nahulog ito sa apoy. Alam mo, Tito Makoy, ang ginawa ko, ipinapulot ko talaga sa kanya gamit lang ang kamay. Walang gamit na pansipit, kamay lang talaga. Nababantayan ko siya. Sa sobrang takot nito, sinunod niya ako at kitang-kita ko, Tito Makoy, na napaso at mayroong sunog sa kanyang mga daliri. Ang asawa ko pa naman, ano pa ang aasahan natin, nagalit sa akin, inaway ako ng asawa ko. Siguro, Tito Makoy, ang hindi niya matanggap ay noong 4th year high school na siya, taong 2009 ito. 3 buwan bago magtapos ang pasukan. Noong panahon na iyon, ilang araw akong wala sa bahay kasi meron akong dinaluhang seminar. Bigla akong umuwi na hindi inaasahan ni Jericho. Noong panahon ding iyon, merong nakatakdang beauty contest na gagawin sa barangay namin. Yung kandidatang manok ng anak ko, kasama nila sa bahay at mga kaibigan ni Jericho na bakla rin. Meron ding mga babae. Tinuturoan ng anak ko ang kanilang kandidata na maglakad sa rampa. Si Jericho mismo ang nagtuturo, Tito Makoy. Pagdating ko sa bahay, inabutan ko ito.
Pinapakita mismo ni Jericho sa kanilang kandidata kung paano maglakad. Yung paglalakad Tito Makoy na pakinding-kinding, patapon-tapon ang puwit. Naginit ang ulo ko kasi dito pa sa bahay ginagawa ito. Dinala niya pa sa bahay ang kabaklaang ito. Eksakto Tito Makoy, pag ikot niya napoporma na parang modelo, pinapakita niya sa kandidata. Yung pag-ikot niya yung Tito Makoy, pagharap niya sa akin talagang walang ano-ano'y sinampal ko siya. Nagulat ang anak ko nang tumambad sa kanya ang aking mukha at tumama ang isang malakas na sampal na ibinigay ko sa kanya. Sinundan ko pa iyon Tito Makoy ng isa pang malakas na sampal. Kitang-kita ko mismong namula ang kanyang pisngi. Ang mga kaibigan ni Jericho natakot at nabigla. Nagbiglasan ang mga ito. Lumabas ng bakura namin ngunit nakatingin pa rin sa akin. Si Jericho naman Tito Makoy, sa sobrang pagkabigla at takot, tumakbo rin papalabas, sumama sa kanyang mga kaibigan. Ilang sandali, umalis sa bahay ang magkakaibigan kasama si Jericho. Marahil Tito Makoy sa sobrang takot at kahihiyan dahil sa pangyayaring iyon, yun na ang naging umpisa ng pag-alis ni Jericho sa bahay. Nung araw na iyon na umalis siya, hindi na ito umuwi ng bahay. Ang buong akala ko magpapalipas lang ng ilang araw tapos babalik rin. Ngunit tuluyan na ngang hindi ito umuwi sa amin. Pakalipas ng ilang buwan, natuntun ito ng asawa ko na sa lungsod pala nakatira. Nakikitira raw sa isang kaibigan at pa-extra-extra sa beauty parlor. Pinag-aaralan ang pagiging beautician. Liban dyan, nagtuturo din ng mga gustong lumahok sa patimpalak ng pagandahan. At nagko-choreograph din siya ng sayaw at maging sa mga beauty contest. Hindi siya napilit ng asawa ko na bumalik muli sa amin. Alam mo Tito Makoy, dahil nga matalino ang anak ko, marami talaga itong skills. Ang kanyang skills, ang kanyang naging puhunan, ito ang kanyang pinagkukunan ng kanyang kabuhayan mula noong umalis siya sa bahay. Hindi na niya natapos ang high school kasi kahit na 3 buwan na lang ang nalalabi bago ang graduation, hindi na talaga ito umuwi pa. Alam mo kasi Tito Makoy, ang anak ko may pride. Bagamat malapit lang naman ang lungsod kung saan siya nakatira, humigit kumulang 20 kilometros lang ang layo sa amin. Ngunit nanindigan na siya sa kanyang desisyon na huwag nang bumalik sa bahay. Okay lang sa akin yan Tito Makoy kasi kahit papaano hindi na nakakabit ang pangalan ko sa kabaklaan na kanyang ginagawa. Patuloy silang nagkikita ng asawa ko at mga kapatid niya. Paminsan-minsan kasi Tito Makoy, pinupuntahan ito ng asawa ko at mga kapatid niya sa lungsod. Tito Makoy, sa nakalipas na ilang taon, nabalitaan ko na lang na nahasa na pala sa pagko-choreograph ng sayaw ang anak ko, ganoon din sa pagdidisenyo ng mga damit. Sinasabi ng asawa ko na maayos na ang kalagayan ng anak namin. Nabalitaan ko rin na malapit na pala itong lumipad papunta ng Japan. Alam mo Tito Makoy, kahit na hindi ako gaanong nakikinig kasi nga hindi ako interesado, ngunit ang asawa ko patuloy sa kanyang pagkikwento sa akin. Kaya ako naman patuloy lang na nakikinig. Bagamat hindi ko may pagkakaila, naganap na talagang nadismaya ako kasi tuluyan nang natabunan ang aking pagnanais na maging lalaki ang anak kong si Jericho. Ngunit Tito Makoy, dumating ang pangyayaring hindi ko talaga nakakalimutan hanggang ngayon. Madaling araw noon, bigla akong nagising buhat sa aking malalim na pagtulog. Naalimpungatan talaga ako Tito Makoy, yung sindak na sindak ako nang magising ako. Kasi Tito Makoy, parang narinig ko ang boses ng anak kong si Jericho. Guni-guni lang siguro yun pero malinaw na malinaw Tito Makoy sa aking tenga. Narinig ko ang sigaw ng anak ko.
Bigla akong kinakabahan, Tito Makoy. Nag-aalala, naiisip ko si Jericho. Kumusta kaya ang kalagayan ng anak ko? Sa aking paggising na yon, Tito Makoy, dahil nga kinakabahan, uminom ako ng tubig para mawala ang kabang aking nararamdaman. Bumalik muli ako sa aking pagkakahiga para magpatuloy sa pagtulog. Subalit hindi nawawala ang aking masamang nararamdaman. Kinakabahan ako. Bagamat pilit ko itong binabaliwala kasi panaginip nga lang naman, wala naman dito sa harapan ko ang anak kong si Jericho. Ngunit Tito Makoy, nung kakain na kami ng almusal, merong biglang tumawag sa cellphone ng asawa ko. Tapos Tito Makoy, biglang sumigaw ang asawa ko. Sumigaw ito, umiiyak ng umiiyak. Nagulantang kami lahat sa bahay kasi ayon sa tumawag sa asawa ko, natagpo ang walang buhay ang anak ko si Jericho sa gilid ng kalsada, Tito Makoy. Yan ang balitang gumulantang sa amin. Nung umagang iyon, Tito Makoy, dali-dali kaming pumunta sa lungsod. Sa kasamaang palad, sa funeral parlor na namin inabutan si Jericho. Anak, sino may gawa sa iyo nito, anak? Tawarin mo ko, anak. Kasalanan ko ang nangyari sa iyo. Naging malupit ako sa iyo, anak. Patawarin mo ko, anak. Hindi kita na ipagtanggol. Ngunit anak, kahit na naging malupit ako sa iyo, mahal na mahal ka ni Papa, anak. Mahal na mahal kita, anak. Yan na lang, Tito Makoy, ang nagawa ko. Ang humagulhol sa harap ng anak kong wala ng buhay. Ako, Tito Makoy, ang may kasalanan ng lahat ng ito. Kung hindi ako naging malupit sa anak ko, hindi ito aalis sa bahay. Hindi niya sasapitin ang ganito, Tito Makoy. Buhay pa sana siguro ang anak ko sa panahong ito. Ang nakakalungkot, Tito Makoy, wala ni isa mang nakakita sa pangyayari. Walang makakapagtestigo kung sino ang walang kaluluwang gumawa sa pagpaslang ng anak ko. Blanko talaga ang pulisya sa kanilang ginagawang pag-iimbestiga. Lumalabas na hold up ang nangyari kasi nawawala ang perang dala-dala ng anak ko. Nawawala rin ang cellphone at ang kanyang gintong kwintas na suot-suot. Ito'y base na rin sa salaysay ng mga kaibigan ng anak ko na kasama niya noong gabi bago naganap ang pamamaslang. Ayon sa salaysay ng mga kaibigan ng anak ko, meron pala itong kaunting perang dala-dala noong gabing iyon. Kasi raw katatanggap lang nito ng bayad sa kanyang trabaho bilang choreographer. At binayaran rin ito ng mga damit na kanyang dinisenyo. Ang cellphone ng anak ko, Tito Makoy, noong panahon na iyon, ayon sa kanyang mga kaibigan, yung magandang klase na noong panahong iyon, pag-iinteresan na talaga ng mga kawatan. Matapos mailibing ang anak ko, pinuntahan namin ang kanyang tirahan para kunin ang mga gamit na kanyang naiwan. Tito Makoy, para akong sinakal nang makita ko ang isang ledger na ginawang diary ng anak ko. Nagsusulat pala ito mula noong high school pa lang siya. Ang mga nakasulat rito, Tito Makoy, ang nagpatunaw talaga sa akin. Magtatapos na ako ng third year. Top of the class na naman as usual, maintained ang scholarship. Kaya lang, didma pa rin sa papa ko. Kagaya ng magtapos ako ng elementary, wala lang. Class valedictorian ngunit wala lang. Ang bilis talaga ng panahon. Fourth year high school na pala ako. Goal, class valedictorian. Sigurado yan, class valedictorian. Kunting panahon na lang, class valedictorian na naman. Gold medal sa liig ko, dagdag sa aking mga koleksyon. 3 buwan pa bago ang graduation, najumbag ako ng airpot ko dahil nagtuturo ako ng pagrampa. Ay, nako talaga. Nakakapagod ang ganito. Sawa na ako sa mga sakit ng katawan. Siguro, di na baling hindi ako mag-valedictorian basta
walang sakit ng katawan. Kaya Miriam Kiambao na nga lang, ayoko nang maging Miriam Santiago. Masakit sa katawan. Ayoko na ng ganoon, kaya bye-bye na muna sa pangarap na magtapos bilang top of the class o kaya valedictorian. Tito Makoy, ito ay ilan lang sa mga nabasa kong sinulat ng anak ko. Sa pagbabasa kong ito, Tito Makoy, sa kanyang mga isinulat, dito ko nakitang labis-labis pala ang paghihinagpis ng anak ko. Labis-labis pala ang kalupitang ibinibigay ko sa kanya. Kaya Tito Makoy, tuloy-tuloy ang aking pag-iyak habang binabasa ko ang kanyang mga isinulat sa kanyang diary. Bagamat mabigat sa dibdib ko, ngunit itinutuloy ko ang pagbabasa ng kanyang mga isinulat. Naku, wow! Bonggang-bongga. Nakikilala na nga ang mga bonggang disenyo ko. Ako na ang Rene Salud dito sa lalawigan. Ako na talaga yon. Ako na. At last, ang bait talaga sa akin ng Diyos. Ngayon merong kumukuha sa akin maging choreographer sa Japan. Bongga ito. Lilipad na muna ako papuntang Japan. Doon magpapakabongga. Kikita ng datong mag-iipon. Alas 4 ngayong hapon, bumili ako ng stroller gagamitin ko papunta sa Land of the Rising Sun, Japan. Pag naging bongga ang buhay ko sa Japan, baka tanggapin na ako ni Airpat ng bonggang-bongga rin. Anyway, sana nga maisama ko silang magbakasyon sa Japan para naman makaranas sila ng bonggang biyahe papalabas ng Pilipinas kung minumutya, pugad ng aking mga luha at dalita. Kahit pabusog ako ng mga jombag ni Papa, sigurado naman akong matutuwa siya kung maisama ko siya sa Japan. Tito Makoy, ito ang mga nakasulat sa diary ng anak ko. Kaya humahagulhol talaga ako kasi nakikita ko ngayon, kahit pala sagana siya sa mga pananakit ko, merong napakagandang plano sa akin ang anak namin. Sa aming dalawa ng asawa ko. Ngayon ko nararamdaman, Tito Makoy, ang pagmamahal ko sa anak ko. Mahal na mahal ko siya. Mahal na mahal ko ang anak kong si Jericho. Ngunit ang lahat na iyan, wala na. Tanging ang paghingi na lang ng tawad sa anak ko kahit na wala na siya sa harapan ko ang nagagawa ko ngayon. Hindi na babalik. Hindi ko na maibabalik si Jericho. Magpahanggang ngayon, Tito Makoy, maraming taon na ang lumipas, matagal na panahon na ang paghihintay. Walang malinaw na resulta sa pag-iimbestiga tungkol sa kaso ng anak namin. Walang lead na nakukuha ang mga may kapangyarihan. Dahil nga, Tito Makoy, walang nakakita sa pangyayari, walang impormasyong nakukuhang bago ang mga may kapangyarihan. Walang hustisya ang kamatayan ng anak ko hanggang ngayon. Isa ito sa mga lista sa tubig na hustisya. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Tito Makoy. Sana kapulutan ng aral ng ibang ama na kagaya ko. Ang iyong tagapakinig, Manolo. Maraming salamat, Manolo, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Nakakalungkot ang nangyari sa anak mo. Nanghihinayang ako kasi mayroong isang buhay na naman na puno ng potensyal, puno ng pangarap, na sayang dahil lang sa mga kawatang naglipa na sa ating lipunan. At alam mo, buti na lang nakikita ko sa sulat mo ang labis-labis na pagsisisi at paghihinagpis mo, kaya hindi ka na makakatikim sa akin ng sermon. Ganoon pa man, naroon pa rin ang aking pagtataka kasi sa panahon ba naman natin ngayon, modernong panahon na tayo, yung pag-iisip mo ay parang yung pag-iisip, yung utak na nasa loob ng isang lata ng sardinas na nakasilid. Sa mga ama na hanggang ngayon ganoon pa rin ang takbo ng pag-iisip,
Sana ang kwento ni Manolo ay magbigay sa inyo ng aral. Siguro natatandaan nyo na sinabi ko noon doon sa kwento ng isang police colonel ata yun o police general na gusto niya ring maging lalaki ang kanyang anak. Yung ang anak niya naging beauty titleist pa sa beauty pageant. Sinabi ko doon na napakaswerte nyo kung magkaroon kayo ng anak na bakla kasi sa mga nakikita ko, sa mga nakikita natin, ewan ko lang kung sasang-ayon kayo dito sa sasabihin ko na base na rin sa aking mga nakikita. Kadalasan, yung mga anak na bakla ang nag-aalaga sa mga magulang pag tumanda na ang mga ito. Yung mga anak na straight, lalong-lalo na yung mga lalaki, nag-asawa, minsan ang masamang nangyayari ay nagiging under ng kanilang asawa. Walang panahon para asikasuhin ang mga magulang. Kasi yung mga sitwasyon baga na ang manugang na babae masyadong yung hindi maganda ang pag-uugali, yung walang pakialam sa kanyang mga biyanan. Kaya hindi nagagawa ng mga anak na asikasuhin ang kanilang mga magulang. Ngunit yung bakla na walang pamilya, siya talaga ang nananatiling kasama at nag-aasikaso sa pagtanda ng mga magulang. Kaya masasabi nating swerte ang pagkakaroon ng anak na bakla. Liban na lang kung ang anak nyong bakla ay bakla nga ngunit kawatan. Ngunit kadalasan yung mga baklang matino naman ang gawain, namumuhay ng patas, hindi nagnanakaw, hindi nang tatapak ng ibang tao. Napakaswerte nyo kung magkaroon kayo ng ganyang anak. Sa muli, Manolo, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Ngayon mga kaibigan, sa aking update na sinasabi sa inyo, update kina Idilon Nadoa at sa ating kasamahan na si Faustino Fabro, ang nakakita, ang nagtagpo na ang kailang forever. Silang dalawa, ang update ngayon ay nagkita na ang dalawa, umuwi ng Pilipinas si Faustino Fabro at si Idilon Nadoa naman, pumunta na ng Ilocosur at sa tingin ko ngayon magkasama ang dalawa. Nako, talagang nakakatuwa ang ganito. Sa inyong dalawa, Idilon Nadoa at Faustino Fabro, congratulations. At damhin nyo ang aming masayang pagbati sa inyo at ang aming hangarin na sana talaga tuloy-tuloy magpahanggang sa wakas kayong dalawa na ang forever. Natutuwa kami sa inyo. Kaya yan mga kaibigan ang update kina Faustino Fabro at Idilon Nadoa. Ngayon, nagkita na sila at magkasama nasa Ilocosur. Pareho ang dalawa nagpadala ng update. Ang unang nagpadala ng update ay si Idilon Nadoa. Sinasabi niya sa comment na nasa Ilocosur na pala siya. Si Faustino Fabro naman, ganoon din, kaya congratulations sa inyong dalawa at sana tuloy-tuloy ang magaganda at masasayang araw sa inyong relasyon. Ngayon, sa mga nagpapa-shoutout, si Adon Vlogs ng United Arab Emirates nagpapa-shoutout. Shoutout sa iyo muli, Adon Vlogs. Si Chudoro Arasula naman ng Dammam, Saudi Arabia, nagpapa-shoutout rin. At ang ating kapatid sa New Orleans, USA, si Joe Makati, nagpapa-shoutout. Joe, maraming salamat. Si Julius Espiritu naman, nagpapa-shoutout. Ito pa lang si Julius Espiritu ay nasa Romania. Gusto niya ring humanap ng forever at sa kanyang suulat nga, sa kanyang comment, sana raw hanapan siya ng forever. Julius, kasama ka na sa Team A. Ikaw yung ipinalit ko kay Faustino Fabro. Kaya nasa Team A ka na. Sa Team A nang hinahanapan natin ng forever. Si Rodney Kerubin nasa hinahanapan na rin ng forever, ngunit nagpapa-shoutout pa rin. Kaya shoutout sa iyo, Rodney Kerubin. Si Carlos Jaba naman ng Jeddah, Saudi Arabia. Kapatid natin na nasa Jeddah, Saudi Arabia, nagpapa-shoutout rin. Carlos Jaba. Kaloy, tama ba ang pag-pronounce ko ng apelyido mo? Jaba or Haba? Pakisulat nga. Salamat sa pakikinig at salamat sa suporta. Shout out sa inyong lahat dyan sa Jeddah, Saudi Arabia.
At si Florentino Jimenez ng Alcala, Pangasinan, nagpapa-shoutout rin. Maraming salamat sa inyong lahat mga kaibigan. Ngayon sa ating hinahanapan ng forever, ang Team B ngayon ang aking babasahin sa mga nakikinig, sa mga bagong tagapakinig. Lalong-lalo na yung ngayon pa lang nakakapakinig sa ating kwentuhan. Ang mga pangalang babasahin ko ay naghahanap ito ng forever. Robert Mirafuente, shout out sa iyo, naghahanap ng forever. Alfred TV 888, naghahanap ng forever. John M7V, naghahanap ng forever. John Inglaterra, naghahanap rin ng forever. Alvin Santiago, naghahanap rin ng forever. At si Rodney Kerubin. Yan po, naghahanap yan ng forever. At sana nga maging kagaya sila ni Faustino Fabro at Idilon Nadua na nagtagpo na ang kanilang landas patungo sa forever. Sa mga nais na magpa-shoutout, sa muli po, pakisulat sa pinakahuling upload para siguradong mabasa ko yan. At sa mga nais namang magbahagi ng kanilang kwento, ipadala lang sa aking email, titomarcos@yahoo.com. Sa inyong lahat mga kaibigan, maraming salamat sa tuloy-tuloy na pakikinig at sa patuloy niyong sinasamahan ako dito sa ating kwentuhan.